Hi, I am Arvin and I am a retail stock trader trading the Philippine stock market and I trade using technical analysis. For this technical analysis video, pag-usapan natin sina Aboitiz Equity Ventures, Atlas Consolidated Mining, and Philippine National Bank. Pero bago tayo magsimula sa stock analysis natin, let's have a quick recap with our PSEI. Currently, PSEI closed at 6,353 or 6,300 price level, and the candlesticks are above our moving averages. Although mas prefer ko na mag-switch muna tong 20-day MA natin, tong green line over the 50-day MA, tong red line natin, before we could consider na yung direction ng market is a strong bullish direction. Then to determine our key levels, tignan muna natin itong naka-flat na box natin. For the support, itong baba ng 5,700 yung gagamitin natin as our support level. And for the resistance, itong swing high initially dito around the 6,400 price level. Ideally, what we want to see here is magstay above yung mga price level natin dito sa PSEI. So this should be above our moving averages. So we could establish an intact short-term bullish movement. We don't want to see the market to go below our MAs as this may indicate weakness ng market natin and a possible shift towards the bearish direction pag bumaba pa siya dito sa MA natin. So, pag-usapan naman natin yung mga nalista nating stock for this stock analysis video. Una sa listahan natin is Aboitiz Equity Ventures or si AEV. AEV stock bullish is a bullish stocks as it goes above our moving averages and it attempts to break out. Yan, nag-attempt siya mag-breakout dito sa resistance level natin dito sa initial pinlat natin na box. Yan, nagkaroon siya ng breakout dito. Then, for the setup, yun, enter sa breakout ni AEV, then set target price. So, but possibly banda dito sa area na to, yung platted resistance natin around the 37.71. If kung titignan natin, this is almost 10%. Then this is not bad na din kasi it's almost 10% na din or simply yun, once you enter the breakout, you can set your target price sa resistance level na na-flat, yan 10% or simply follow trend the stock, yan. I-follow trend lang siya and exit if it goes below the 20-day MA para mas ma-maximize yung run if ever the stocks goes in favor and steadily moves upward. Sunod naman natin is next stock is AT or Atlas Consolidated Mining. So malakas si Atlas kung makikita natin dito. Strong breakout din siya from this point yan. Strong breakout then meron din siyang malaking volume dito kung makikita natin. This is around 39.43% na movement or price move ni Atlas. Medyo malaki. Although yan medyo notorious si AT. Historically, medyo basura moves yung galawan ni AT. And that is why you need to be extra cautious if you like to enter these stocks, especially dito sa breakout na to. Similar dito sa nangyari dito sa candle na to. Biglang big move, yan. Then malaki din yung volume niya kung makikita natin dito.
Pero eventually bumaba din siya after a couple of candles, 'yan. Sunod-sunod 'yan bumaba din. So, ideally what we want to see with Atlas is mag-consolidate lang siya dito above this price level. Hindi na siya bababa dito, tipid natin 'to sa breakout niya dito, 'di na siya bababa. And magko-consolidate lang siya dito sa taas. Then if we look at the left side ng chart natin, itong resistance na naka-flat na 'to is galing siya dito sa mga previous support and breakout, 'yan. Ito kasing top nito, eh. And dito support, ito yung magiging susunod na resistance natin 'yan, dito 'yan. Kaya itong area na 'to yung pinakamagandang area na mag-consolidate lang si Atlas, then magkaroon ng breakout. Then ang susunod natin na resistance would be this level, itong 16.11 kasi dito yung merong resistance level niya on this time, 'yan. Kung una mag-consolidate muna siya dito, then breakout, 'yan. Then eventually ito yung susunod na resistance level natin around this 16.11. So, ayaw natin na makitang bumaba si 80 dito sa breakout niya dito. More so dito sa mga moving averages line natin. 'Pag bumaba pa siya similar sa nangyari dito, bumaba pa siya, puwedeng hindi na magtuloy yung trade idea. So, hindi rin siya puwedeng bumaba pa dito sa red line lalo na dito sa red line natin which is the 50-day MA. 'Pag bumaba pa siya dito ibig sabihin, um, tapos na yung trade idea for 80. Then huli natin sa stock analysis natin is PNB, or Philippine National Bank. So, PNB naman, recently galing siya sa 20-day MA and na nag-breakout siya dito sa 20-day MA line natin. Ito yung mga paborito kong masakyan or magkaroon ng entry. Enter sa breakout ng 20-day MA, then mag-set ng tight cut below the 20-day MA. Enter above sa 20-day MA and cut sa 20-day below the 20-day MA. Ito kasi yung trade idea ko na simply meaning na mahina na yung stock if bumalik siya sa 20-day MA, and ibig sabihin lang nun is yung trade idea did not materialize. Pero if the stock will stay above the 20-day MA line natin, there is a high probability na magkaroon ng bullish run yung stocks. Then for our resistance, we can consider this swing high around 67. Yan, possible na magkaroon ng consolidation, resistance dito. Yan, makita naman natin nagre-resist siya dito. So, pwede natin makita ganun din yung mangyayari dito. Pwede siyang mag-resistance dito muna. Pero if, um, magandang other way to exit naman or mas ma-maximize yung potential run niya is yun, hayaan mo lang siyang magkaroon ng trend or i-trend follow mo siya. Then just simply exit 'pag bumaba na siya sa 20-day MA. Kasi if magtutuloy-tuloy siya and magkakaroon siya ng magandang run, possible na magtutuloy-tuloy lang yung pagtaas niya or yung trend direction niya. Then just simply exit 'pag bumaba na siya sa 20-day MA. So let us see kung ano yung magiging performance nitong tatlong stock na nabanggit natin in this video. So, bago natin tapusin yung video, mabilisan lang. Ano yung common psychological traps
especially 'pag volatile yung market. So, akala ng marami 'pag nagsimula ng magkaroon ng bullish run yung market or umaakyat na yung market, tapos na yung mga paghihirap. Pero madalas nangyayari is dito nadadali yung mga newbie traders or yung mga small time traders. Nandiyan na nafo-FOMO ka, so mapapabili ka lang ng kahit ano, kahit late na yung entry mo bibili ka pa din basta makapasok ka lang. Then nandiyan yung revenge trading dahil gusto mo makabawi agad sa mga previous losses mo, bibili ka ng bibili ng stock without having a trading plan or hindi ka sumusunod sa trade plan idea mo. Then there's also selling too early dahil kabado ka naman kahit okay naman yung entry mo or yung trade idea na nagawa mo. Mapapa-take profit ka na lang kasi kahit malit pa yung gain kasi natatakot ka na baka malusaw lang ulit 'to or baka mawala pa. And lastly, analysis paralysis. Ito naman yung napapasobra ka naman sa mga trade ideas mo. Then eventually at the end, 'di ka rin makapag-decide if mag-e-enter ka ba o hindi. So remember sa market pinakamahalagang matutunan natin is yung pagkakaroon ng discipline and clear trade plan. Sabi nga, trade with strategy not emotions. So hanggang dito na muna. If nakatulong sa itong video, please like, share, and subscribe. And thank you for watching. See you sa susunod na video.